Hindi na siya mahalaga, Valentina. Isang tuyot na disyerto ang buhay ko kasama si Tina. Para siyang calculator na walang damdamin, puro pera at numero lang ang laman ng utak. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa anumang pirma niya sa mga tseke ng kumpanya. Ang boses ni Antonio ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa maingay na paligid ng paliparan. Sa likod ng isang malaking poste sa arrival area, nakatayo si Celestina o Tina para sa mga malalapit sa kanya. Hawak niya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling asul na papel. May gintong laso na sumisimbolo sa 12 taon ng kanilang pagsasama. Sa loob nito ay isang Patek Philippe, isang regalong pinag-isipan niya ng ilang buwan, isang tanda ng kanyang pasasalamat dahil sa kabila ng pagiging abala niya sa mundo ng pananalapi, nanatili sa isip niya ang anibersaryo ng kanilang kasal. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila yelong ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa pananabik ay biglang nanigas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib na nag-iiwan ng hapo at hapdi na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa dako ni na Antonio at Valentina. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinangako niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay nakayakap sa kanyang sariling sekretarya. Ang paraan ng paghaplos ni Antonio sa buhok ni Valentina ay isang paghaplos na matagal nang hindi nararamdaman ni Tina. Dahan-dahang lumabas si Tina mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng airport ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Antonio. Sa halip, isang malamig na titig at pag-ismid ang isinalubong nito sa kanya. Tina, what a surprise! Walang emosyong sabi ni Antonio habang dahan-dahang binitawan ang baywang ni Valentina, ngunit hindi lumalayo rito. Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay may board meeting ka hanggang gabi? Antonio, happy anniversary! Halos bulong na lang ang lumabas sa bibig ni Tina. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Itinaas niya ang kahon ng regalo, ngunit bago pa man ito mahawakan ni Antonio, tinalikuran na siya nito. Anniversary? Tina, let's be real. Matagal nang patay ang relasyon nating dalawa. You're too busy being a financial genius to realize that your husband is already dying of boredom, mading sabi ni Antonio. At dahil nandito ka na rin lang, mabuti pang malaman mo na ang totoo. I'm leaving you. Inasikaso ko na ang lahat. At huwag mo nang hanapin ang pera sa joint account natin. Ginamit ko na iyon para pambili ng penthouse para sa amin ni Valentina. It's the least you could do for all those years I had to endure your coldness. Ang pangalawang sipa ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa una. Ang perang pinaghirapan niya, ang mga gabing puyat siya sa pag-aanalisa ng mga merkado, para masiguro ang kinabukasan nila ay ipinangregalo sa ibang babae. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong lumapastangan sa kanya. Ang mamahaling relo ay tuluyang kumawala sa kanyang nanginginig na mga daliri. Bumagsak ito sa matigas na sahig at sa kabila ng ingay ng mga anunsyo sa paliparan at yabag ng mga tao, ang tunog ng pagkabasag ng kristal nito ay tila ang mismong pagkadurog ng kanyang mundo. How could you, Antonio? Si Papa? Ang pamilya natin? Ang tanging nasabi ni Tina habang ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Tumawa si Antonio. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpadama kay Tina ng labis na pagkababa. Huwag mong idamay ang tatay mo rito. Matanda na si Don Ramon, Tina. Hayaan mo na siyang magpahinga sa mga kasinungalingan mo. Huwag ka nang uuwi sa bahay mamaya. Pinalitan ko na ang lahat ng mga kandado. Ang mga gamit mo ay ipapadala ko na lang sa opisina mo bukas. Doon ka naman talaga nakatira, di ba? Tinalikuran siya ng magkasintahan. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng dagsa ng mga tao na walang pakialam sa kanyang pighati. Ang bawat taong dumadaan sa tabi niya ay tila mga aninong mabilis na naglalaho, habang siya ay nananatiling nakapako sa kinatatayuan, mag-isa at wasak.
Ang lamig ng aircon sa paliparan ay tila nanuot sa kanyang mga buto. Isang paalala na sa gabing ito, wala siyang uuwian kundi ang kawalan. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng pagtataksil na ito bago ako tuluyang maglaho sa dilim? Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng sasakyan ay tila mga luhang nagmumula sa langit, nakikidalamhati sa gumuho na mundo ni Tina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinatatakbo ang kotse patungo sa mansyon ng kanyang biyenan. Sa gitna ng dilim at lamig, ang tanging natitirang pag-asa sa kanyang puso ay ang kalinga ni Doña Aurora. Naniniwala siya na bilang isang ina, hindi nito hahayaan ang kawalang hiyaang ginawa ni Antonio. Ngunit habang papalapit siya sa malaki at bakit na pintuan ng mansyon, isang mabigat na kaba ang tila sumasakal sa kanyang hininga. Ang pagbukas ng pinto ay hindi nagdala ng init ng pagtanggap. Sa halip, ang malamig na liwanag mula sa loob ng bahay ang nagsiwalat sa matikas ngunit nakapangingilabot na figura ni Doña Aurora. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na sala, suot ang kanyang mamahaling seda na damit, tila isang reynang naghihintay ng kanyang nasasakupan. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata nang makita ang basang-basa at nanginginig na si Tina. Ang bawat hakbang ng kanyang mga takong sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang tunog na tila nagmamarka sa bawat pagkatalo ni Tina. "Mami, si Antonio!" Ang tanging lumabas sa mga labi ni Tina bago siya tuluyang napaupo sa sahig dahil sa labis na panghihina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. "Nakita ko po siya sa airport. May kasama siyang ibang babae. Kinuha niya ang lahat ng pera namin. Mami, tulungan niyo po ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Aurora. Hindi siya lumapit upang itayo ang kanyang minugang. Sa halip ay lalo siyang tumayo ng tuwid at tiningnan si Tina ng may halong pandidiri. "You're so dramatic, Tina. Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay eksperto ka sa pag-aanalisa ng lahat ng bagay? How could you be so blind?" Ang mga salitang ito ay tila mga lason na dahan-dahang pumapasok sa mga sugat ni Tina. Ang inaakala niyang kakampi ay tila matagal na palang may hawak na patalim sa kanyang likuran. Ang bawat pangungusap ni Doña Aurora ay puno ng mapanirang puri, tila isang maestro ng panlilinlang na binabaliktad ang lahat ng katotohanan. "Wala kang dapat isisi kay Antonio," madiing patuloy ng matanda habang dahan-dahang lumalakad paikot kay Tina. "Ang isang lalaki ay naghahanap ng kalinga, hindi ng isang calculator. You're so busy with your career, with your millions, na nakalimutan mo nang may asawa ka palang kailangang pagsilbihan. Valentina is young, vibrant, and she knows how to make my son feel like a man. Hindi katulad mo na kasing lamig ng yelo." Hindi makapaniwala si Tina sa kanyang mga naririnig. Ang sakit na naramdaman niya sa airport ay tila na doble, nagtriple, hanggang sa hindi na niya makayanan ang bigat nito. "Mami, paano niyo nagagawang sabihin iyan? 12 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Ako ang bumuhay sa kumpanya ninyo nang malapit na itong bumagsak." Isang malakas na pagtampal ng palad sa ibabaw ng lamesa ang nagpatahimik sa buong silid. Isang tunog na tila naghudyat sa katapusan ng lahat ng pasensya. Kinuha ni Doña Aurora ang bag ni Tina na nakapatong sa silya at walang pag-aalinlangang itinapon ito palabas ng pinto, patungo sa maputik na daanan sa ilalim ng ulan. "You were just a tool, Tina. Isang kasangkapan para maibalik ang yaman ng mga Herrera. At ngayong nakuha na namin ang gusto namin, hindi ka na kailangan dito." Ang bawat salita ay madiin at puno ng puot. "Go back to your father. Don't ever step foot in this house again. My son deserves happiness, and clearly, that happiness is not you. Huwag mo nang subukang gumawa ng eksena dahil sa huli, ikaw lang ang lalabas na masama. Everyone will know that you're a failure of a wife." Ang pagkasara ng pintuan ay nag-iwan kay Tina sa gitna ng kadiliman at malakas na buhos ng ulan.
Ang lamig ng putik sa kanyang mga tuhod ay hindi kasing sakit ng katotohanang ang buong pamilyang minahal niya ay isa palang pugad ng mga ulupong. Napatingin siya sa kanyang bag na nakalubog sa putik. Ang simbolo ng kanyang dangal na ngayon ay niyurakan ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais ng sumuko, ngunit sa kaibuturan ng kanyang naghihinagpis na puso, isang panibagong pakiramdam ang nagsimulang mabuo. Sa ilalim ng madilim na langit, habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Kung ang lason ay nagmula sa mismong mga kamay na dapat ay nag-aalaga sa akin, mayroon pa bang gamot na makapagpapagaling sa pusong tuluyan ng nabulok? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lumang mansyon ng mga Del Rosario ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahong ang mundo ni Tina ay puno pa ng katiyakan at proteksyon. Ang malalaking puno ng mangga na nakatabing sa daan ay tila mga bantay na yumuyukod sa kanyang pagdaan. Ang kanilang mga sanga ay mabigat sa basang dahon mula sa katatapos lang na ulan. Nang dahan-dahang bumukas ang bakal na pinto ng bakuran, ang liwanag mula sa mga poste sa hardin ay tumama sa mukha ni Tina na nagsisilbing gabay sa gitna ng kanyang kawalan ng direksyon. Sa loob ng bahay, ang amoy ng lumang kahoy at sariwang bulaklak ay agad na yumakap sa kanya, isang pamilyar na samyo na tila nagpapagaan sa sukal ng kanyang kalooban. Doon sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang kanyang ama, si Don Ramon. Ang kanyang buhok ay tila pilak na nagliliwanag sa ilalim ng chandelier at ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng katandaan, ay puno ng karunungan at pagmamahal. Hindi na kailangan ni Tina ang magsalita. Ang kanyang basang kasuotan, ang putik sa kanyang mga tuhod, at ang mga matang namumula sa pag-iyak ay sapat na upang malaman ng ama ang lahat. Papa! Ang tanging salitang kumawala sa nanginginig na mga labi ni Tina. Ang kanyang buong katawan ay tila bumigay. At kung hindi dahil sa mabilis na paglapit at pag-alalay ng kanyang ama, ay baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Nandito na ang anak ko, tahan na Tina. Nandito na si Papa. Mahinahon at malalim ang boses ni Don Ramon, isang himig na tila nagpapatigil sa bagyong nagngangalit sa loob ni Tina. Inakay siya ng ama patungo sa kusina, kung saan ang singaw mula sa isang malaking palayok ay nagdadala ng masarap na samyo ng sinigang na hipon, ang paboritong pagkain ni Tina tuwing siya ay may sakit o nalulungkot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang paghukay ng kutsara sa mangkok at ang paghigop ng mainit na sabaw na tila dahan-dahang tumutunaw sa yelong nakabalot sa puso ni Tina. Isang gintong sandali ang namayani ng hawakan ni Don Ramon ang mga kamay ng kanyang anak. Ang gasgas at magaspang na palad ng ama ay nagbigay ng init na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling kumot. Sa sandaling iyon, hindi siya ang matagumpay na eksperto sa pananalapi. Siya ay muling naging ang munting batang babae na naghahanap ng kanlungan sa piling ng kanyang bayani. Hindi lang basta pambabae ang ginawa ni Antonio, Papa, sabi ni Tina matapos ang ilang sandali ng pagpapakalma sa sarili. Ang kanyang boses ay mayroon ng bahid ng determinasyon sa kabila ng pighati. Nalaman ko sa opisina bago ako umalis na nawawala ang mga dokumento ng Project Alab. Ang proyektong pinaghirapan nating buuin para sa kinabukasan ng ating kumpanya, kinuha niya, Papa. Gagamitin niya iyon para itayo ang sarili niyang pangalan gamit ang ating pinaghirapan. Ang mga mata ni Don Ramon ay sandaling nagdilim, isang pagpapakita ng galit na bihirang makita sa kanya. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang malamig at kalkuladong katahimikan. Ang akala ni Antonio ay nakuha na niya ang lahat dahil hawak niya ang mga papel. Ngunit nakalimutan niya na ang utak ng proyektong iyon ay nasa harap ko ngayon. Ang perang ninakaw niya ay mapapalitan, ngunit ang dangal at katalinuhang kinuha niya sa atin. Iyon ang hindi niya kailanman matutumbasan. Tumayo si Tina, ang kanyang tindig ay unti-unting bumabalik sa dati niyang lakas. Ang bawat luhang natitira sa kanyang pisngi
ay tila nagiging kristal ng galit at pag-asa. Papa, ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila. Hindi ko hahayaang yurakan nila ang pangalan ng mga Del Rosario. Gagawin ko silang biktima ng sarili nilang kasakiman. Hinalikan ni Don Ramon ang noo ng kanyang anak, isang basbas na tila naglalagay ng baluti sa kaluluwa ni Tina. Habang nakatanaw sa madilim na hardin, kung saan ang mga bulaklak ay muling bumubukadkad matapos ang ulan, isang katanungan ang naglaro sa isipan ni Tina. Sa pagsisimula ng laban na ito, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang pusong naghahanap ng katarungan bago ito tuluyang malamon ng puot. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang lumang aklatan, kung saan ang amoy ng mga lumang pahina at tinta ay tila nagkukubli ng mga lihim ng nakaraan, nagtagpo ang mga landas ni Tina at Kaloy. Ang liwanag mula sa isang maliit na lampara sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng mahabang anino sa dingding, tila sumasalamin sa mga balak na dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Tina. Sa kabilang dako ng mesa, nakaupo si Kaloy, ang kaibigang hindi kailanman bumitaw sa kabila ng unos na dumaan sa buhay ni Tina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit mayroon ding matibay na suporta na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Tina, sigurado ka na ba rito? This is a dangerous game. Kapag nalaman ni Antonio na tayo ang nasa likod nito, he will do everything to destroy you again. Mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Kaloy habang iniaabot ang isang mainit na tasa ng kape kay Tina. Ang usok mula sa tasa ay marahang pumapaitaas, tila isang panalangin na nawa ay maging maayos ang lahat. Tumingin si Tina sa screen ng kanyang laptop kung saan nakalantad ang mga komplikadong chart at numero ng pananalapi. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumidikit sa keyboard, bawat dampi ay may kasamang katiyakan at puot na pilit niyang itinatago sa likod ng isang malamig na maskara. Kaloy, matagal na niyang winasak ang lahat. Wala na siyang matitira pang sisirain sa akin kundi ang puot na ito. Vesta Heights is not just a project, it is the mirror of his greed. Alam ko kung paano tumatakbo ang utak niya. He wants more power, more money, and he wants to prove that he is better than the Del Rosarios. I will give him exactly what he wants, a dream that is actually a nightmare. Ang Vesta Heights ay isang proyektong binuo ni Tina at Kaloy gamit ang mga shell company na mahirap matunton. Sa papel, ito ay isang marangyang subdivision sa gitna ng lumalagong lungsod na may mga pangakong kita na hindi kayang tanggihan ng sinumang negosyante. Ngunit sa likod ng mga magagandang rendering at kalkulasyon, ito ay isang walang lamang kumpanya na naghihintay lamang ng isang mapanirang desisyon mula sa isang taong lamon ng kasakiman. Isang gintong sandali ang namayani nang sandaling tumigil si Kaloy sa kanyang pagbabasa ng mga dokumento at tiningnan si Tina ng may lalim na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Inayos niya ang posisyon ng lampara upang mas maliwanagan ang mukha ni Tina, isang maliit na kilos ng pagkalinga na nagpabilis sa tibok ng puso ni Tina sa paraang hindi niya inaasahan. I will be here, Tina. From the shadows, I will make sure na hindi ka madidapa. You've fought alone for too long. Ngayon, hayaan mo akong maging katuwang mo. Salamat, Kaloy. You are the only person I can truly trust right ngayon. Without you, baka tuluyan na akong nilamon ng dilim. Tugon ni Tina, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, isang bihirang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kahinaan. Marahang hinawakan ni Kaloy ang dulo ng mga daliri ni Tina, isang pagdampi na puno ng respeto at tahimik na pangako, na tila nagsasabing hindi siya mag-iisa sa laban na ito. Samantala, sa marangyang opisina ni Antonio, kung saan ang bawat kagamitan ay sumisigaw ng yaman na ninakaw mula sa iba, isang folder na may tatak na confidential ang dahan-dahang inilapag ng kanyang tapat na tauhan sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat pahina ng dokumentong iyon ay tila isang matamis na kanta na humahalina sa kanyang pandinig. Ang Vesta Heights ay ang pagkakataong hinihintay niya upang tuluyang malampasan ang anino ni Tina at ng kanyang ama. Sa bawat numero at pangakong nakasulat doon, tila nakikita na ni Antonio ang sarili na nakatayo sa tuktok ng tagumpay, hindi alintana na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bangin.
Ang liwanag mula sa labas ng bintana ng opisina ay tumama sa mukha ni Antonio na naglalantad ng isang ngiti na puno ng mapanganib na pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat detalye ng proyekto, tila isang gutom na lobo na nakakita ng kanyang biktima. Habang hinahaplos niya ang mamahaling papel ng dokumento, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya. Isang huwad na katiyakan na siya na ang hari ng larong ito. Ngunit sa kabila ng kanyang katuwaan, may isang katanungan na nananatiling nakalutang sa hangin, tila isang babala na hindi niya mapakinggan. Kapag ang lahat ng pangarap ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan, handa ba ang isang tao sa oras na ang lupa ay magsimulang gumuho at lamunin siya ng sarili niyang ambisyon? Tumingin si Tina sa kanyang refleksyon sa salamin ng silid-bihisan ng kanyang ama. Wala na ang maayos at matikas na Celestina del Rosario na kinatatakutan sa mundo ng pananalapi. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo, ang kanyang mga mata ay pinalubog ng sadyang kulang na tulog, at ang kanyang mukha ay maputla, walang bakas ng kahit anong kolorete. Isinuot niya ang isang lumang damit na kupas na ang kulay, isang imahe ng isang babaeng tuluyan ng pinabayaan ng tadhana. Ang bawat haplos niya sa kanyang sariling pisngi ay tila isang paghahanda para sa isang pagtatanghal kung saan ang kanyang dangal ang siyang nakataya. Ito ang maskarang kailangan niyang isuot, ang maskara ng isang pusong wasak at talunan. Ang pagpasok ni Tina sa labi ng kumpanyang siya mismo ang nagpatayo ay tila isang paglakad sa loob ng isang malamig na libingan. Ang mga yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay hindi na nagdadala ng awtoridad kundi ng isang mahina at nakakaawang himig. Ang mga dating empleyado na yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan na lamang. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghatol at awa. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng pintuan ng kanyang dating opisina, nakita niya si Valentina. Nakaupo ito sa mesa ng kanyang sekretarya, suot ang isang mamahaling seda na pulang damit, tila isang linta na tuluyan ng nakasipsip sa inagaw na buhay. Oh, look who's here! Ang dakilang Celestina nagbalik para sa anong dahilan? Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Ang tunog nito ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa sahig. Akala ko ba ay pinalayas ka na ni Doña Aurora? How desperate can you be, Tina? Hindi sumagot si Tina. Sa halip, hinayaan niyang manginig ang kanyang mga balikat at yumuko siya ng bahagya, tila isang kawayan na handa ng mabali sa ilalim ng bagyo. Nang bumukas ang pinto ng opisina, lumabas si Antonio. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan, ang bawat galaw niya ay sumisigaw ng tagumpay na nakuha sa maduming paraan. Antonio, please, kailangan nating mag-usap. Halos pabulong na sabi ni Tina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na tuyong dahon na dahan-dahang nadudurog. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang braso ni Antonio, isang pag-arte ng pagmamakaawa na tila nagpapakita ng kanyang huling hibla ng pag-asa. Bakit mo ginagawa ito? Wala na akong matitirhan. Nawala na ang lahat sa akin. Please, bumalik ka na sa akin. Kahit ano gagawin ko. Tiningnan siya ni Antonio mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pangungutya at kawalan ng respeto. Marahas niyang iwinaksi ang kamay ni Tina, dahilan upang mapaatras ang babae at bahagyang tumama ang likod nito sa pader. Stop this, Tina! You're embarrassing yourself. Look at you! Para kang pulubi na nagmamakaawa sa kalsada. Wala ka na bang natitirang kahihiyan? How could you say that, Antonio? Ang mga luha ni Tina ay nagsimulang dumaloy, ang bawat patak ay tila isang kristal ng pait na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang tunay na pagdurusa. 12 taon, Antonio. Binigay ko ang lahat para sa iyo, para sa pamilyang ito. At iyon ang problema mo. Madiing sagot ni Antonio, ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. You were too perfect, too efficient, too cold. Si Valentina, binibigyan niya ako ng init na hindi mo man lang kayang isipin. She makes me feel alive, hindi tulad mo na parang nakatira sa loob ng isang freezer. Ngayon,
Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang security para kaladkarin ka palabas. Isang gintong sandali ng matinding pait ang namayani nang lumapit si Valentina kay Antonio at yumakap sa braso nito. Tila isang gantimpala na ipinapakita sa harap ng isang nagugutom na tao. Kinuha ni Valentina ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa at sa isang mabilis na galaw ay isinaboy ang laman nito sa paanan ni Tina. O ayan, pampalamig sa iyong mainit na ulo. Umalis ka na, Tina. You're nothing without this office. You're just a failure of a woman. Dahan-dahang tumalikod si Tina, ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng kunwaring pagkatalo. Sa labas ng kumpanya, sa gitna ng sikat ng araw na tila hindi nakikisabay sa kanyang dilim, isang katanungan ang naglaro sa kanyang isipan habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong kaapihan bago ang apoy sa loob ng aking puso ay tuluyang sumabog at tupukin ang lahat ng kanilang kasinungalingan? Ang bawat hakbang ni Tina sa hagdanan ng kanilang mansyon ay tila pag-akyat sa isang bundok ng mga matatalim na tinik. Ang bango ng lavender na dati ay nagpapakalma sa kanyang diwa tuwing siya ay uuwi mula sa pagtatrabaho ay tuluyan ng napalitan ng isang matapang at banyagang pabango. Isang amoy na tila lumalason sa bawat sulok ng kanyang dating santuwaryo. Ang mga litratong nakasabit sa dingding na nagpapakita ng 12 taon ng pagsasama ay wala na sa kanilang mga kinalalagyan. Ang tanging naiwan ay ang mga bakas ng alikabok at ang mga pako na tila mga sugat sa balat ng bahay. Nang marating niya ang pinto ng kanyang silid tulugan, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mekanismo ng pinto ay nagbigay ng daan sa isang tanawing hindi kailanman inakala ni Tina na kanyang masasaksihan. Doon, sa tapat ng malaking salamin, kung saan siya madalas mag-ayos ng sarili, nakatayo si Valentina. Suot nito ang paboritong silk nightgown ni Tina, ang kulay asul na tela na regalo ni Antonio noong ika-10 anibersaryo nila. Ang telang dati ay sumisimbolo sa kanilang pagmamahalan, ngunit ngayon ay tila isang pangungutya sa kanyang pagkatao. Sa paanan ng kanilang kama, nakita ni Tina ang isang malaking itim na plastic bag na puno ng kanyang mga kagamitan. Nakalawit doon ang dulo ng isang album ng mga larawan at ang isang munting panyo na ginituan pa ng kanyang yumaong ina. Ang mga ito ay nakahalo sa mga tunay na basura, tila mga dumi na hindi na karapat-dapat manatili sa loob ng mansyon. Isang gintong sandali ng matinding pighati ang namayani nang mapansin ni Tina sa sahig ang isang tuyong bulaklak mula sa kanyang wedding bouquet na ngayon ay nayurakan na ng matulis na takong ni Valentina. Dahan-dahan niya itong pinulot, ang kanyang mga daliri ay nanginig habang nadarama ang bawat nadurog na talulot, tila ang sarili niyang mga pangarap ang kanyang hawak. "Oh, look who's back to scavenge for scraps!" mading sabi ni Valentina habang patuloy na sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang mamahaling suklay ni Tina. "Huwag kang mag-alala, Tina. Tinulungan lang kita. Pinatapon ko na ang karamihan sa mga kalat mo. This room needed a fresh start, a more vibrant woman's touch, hindi ba?" Hinarap siya ni Tina, ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nag-aapoy sa galit na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang malamig na paningin. "Valentina, suot mo ang damit ko sa loob ng bahay na pinaghirapan ko. Meron ka pa bang natitirang kahihiyan? You are standing in the middle of a life you stole, but you forget that a stolen life will never fit you perfectly." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Ang tunog nito ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa sahig. "Your house? Hindi mo ba nabasa ang mga papeles, Tina? This is Antonio's house now, and everything in it belongs to him, including me. You're just a ghost here, a memory that he wants to erase completely. Bakit hindi mo nalang tanggapin na tapos na ang panahon mo?" Lumapit si Tina ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Valentina ang lamig ng kanyang aura. "Warningan lang kita, Valentina. Ang lalaking kinuha mo ay isang lalaking nagmamahal lang sa mga bagay na maaari niyang pakinabangan. Isang araw,
Kapag ang pera ay wala na at ang yaman ay naglaho, mauunawaan mo rin kung bakit ako ang itinuring niyang tuyot na disyerto. At sa sandaling iyon, ikaw naman ang itatapon niya sa labas, kasama ng mga basurang ito. Dahil sa matinding inis sa sinabi ni Tina, ang kamay ni Valentina ay mabilis na humampas sa pisngi ni Tina. Ang tunog ng palad sa balat ay tila isang pagputok sa gitna ng katahimikan ng silid. Isang marahas na kilos na nag-iwan ng mapulang bakas sa maputlang mukha ni Tina. Ngunit sa halip na umiyak o gumanti, isang mahiwagang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Tina. Hinawakan niya ang namumulang bahagi ng kanyang pisngi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag na hindi kayang abutin ni Valentina. Salamat sa sampal na ito, Valentina. Bulong ni Tina, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumagapang sa paligid. Dahil dito, mas naging madali para sa akin ang gawin ang susunod kong hakbang. Enjoy the house while the walls are still standing. Tinalikuran ni Tina si Valentina, dala ang munting tuyong bulaklak sa kanyang kamay, habang iniwan ang huli na tila natitigilan sa takot at pagtataka. Habang pababa siya ng hagdan, isang katanungan ang nananatiling nakalutang sa hangin. Ano ang mangyayari sa isang tahanan kapag ang pundasyon nito ay hindi na pag-ibig, kundi ang mga lihim na dahan-dahang kumakain sa bawat haligi nito? Ang silid tanggapan ni Antonio ay naliligalig sa isang uri ng enerhiyang nagmumula sa kasakiman. Ang bawat mamahaling kagamitan na naroon, mula sa mabigat na lamesang yari sa mahogany hanggang sa mga upuang balat na tila kumakapit sa katawan, ay nagbibigay ng isang huwad na pakiramdam ng kapangyarihan. Sa gitna ng silid, ang liwanag mula sa malaking bintana ay naglalantad sa bawat hibla ng alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga maliliit na saksi sa isang kasunduang magpapabago sa lahat. Nakaupo si Antonio, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat pahina ng kontrata ng Vesta Heights, habang ang kanyang kanang kamay ay hindi mapakali sa paghawak sa isang mamahaling pluma. Sigurado ka na ba rito, Antonio? This is a huge amount of money. Halos lahat ng natitirang assets ng pamilya at ang mga properties na nakuha mo kay Tina ay isinasangla mo sa bangko para lang sa proyektong ito. Wika ni Doña Aurora habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Ang tunog ng kanyang mga alahas na nagkiskisan sa kanyang pulso ay nagbibigay ng isang marahang ingay na tila babala sa gitna ng katahimikan. Tumingin si Antonio sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang mapanganib na pagnanasa. Mommy, don't you see? Ito na ang hinihintay natin. Kapag nakuha ko ang kontrol sa Vesta Heights, hindi na tayo tatawaging anino lang ng mga Del Rosario. Mas malaki ang kikitain natin dito kaysa sa lahat ng kinita ni Tina sa loob ng 10 taon. I will be the new king of real estate. At pakakasalan ko si Valentina sa pinakamarangyang paraan na hindi man lang nagawa ni Tina. Isang mapait at dambuhalang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Aurora. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa tela ng suot nitong Amerikana, tila itinutulak ang huli patungo sa isang bangin na puno ng ginto. Tama ka, anak, it's time to show that woman na hindi mo siya kailangan, pirmahan mo na yan. I want to see the look on Tina's face kapag nalaman niyang mas matagumpay ka na kaysa sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na silid na puno ng mga monitor, nakaupo si Tina kasama si Kaloy. Ang tanging liwanag na tumatama sa mukha ni Tina ay ang asul na sinag mula sa screen, na nagpapakita ng real-time na update sa mga transaksyon ng kumpanya ni Antonio. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, tila isang mangangaso na naghihintay na mahulog ang biktima sa hukay na kanyang hinukay ng may labis na pasensya. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang segundong bumibilang sa nalalapit na paghuhukom. Isang gintong sandali ng katahimikan ang namayani nang makita ni Tina sa screen ang pagpasok ng isang kumpirmasyon. Sa opisina ni Antonio, ang dulo ng kanyang pluma ay tuluyan ng humalik sa puting papel. Ang mekanismo nito ay nagbigay ng isang tuyong tunog bago dumaloy ang asul na tinta, na lumilikha ng isang kurba na tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Antonio.
Bawat titik ng kanyang pangalan ay isang hakbang palayo sa kanyang kaligtasan. Checkmate, Antonio! Bulong ni Tina, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa kailaliman ng gabi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng mesa, hanggang sa mahawakan niya ang kamay ni Kaloy na nakapatong malapit sa kanya. Ang init mula sa palad ni Kaloy ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng katiyakan na hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa pananalapi. Tumingin si Kaloy kay Tina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Tapos na ang paghihintay, Tina. He just signed his own downfall, his own. Are you ready for what comes next? Hindi sumagot si Tina. Sa halip ay tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang asawa na pinalaya sa ulan. Siya ay isa ng arkitekto ng isang masalimuot na paghihiganti. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na maskara, may isang katanungan na nananatiling nagpapahirap sa kanyang diwa. Kapag tuluyan ng gumuho ang mundo ng mga taong nanakit sa akin, sapat ba ang katarungang ito upang punan ang puwang sa aking pusong matagal nang naghihingalo? Ang marangyang penthouse na dati ay tila isang palasyo ng tagumpay, ay dahan-dahang nagiging isang masikip na hawla para kina Antonio at Valentina. Ang hangin sa loob ay mabigat, puno ng tensyon na tila isang kwerdas ng gitara na sobrang higpit ng pagkakatono. Isang galaw na lamang ay maaari ng maputol. Ang liwanag ng buwan na pumapasok sa malalaking bintana ay nagbibigay ng isang maputlang kulay sa silid, tila isang babala ng paparating na unos. Nakatayo si Antonio sa harap ng kanyang mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang sulat mula sa bangko. Ang bawat salitang nakasulat doon, mga terminong tulad ng legal hold, investigation, at freezing of assets ay tila mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang katinuan. Ang balita tungkol sa Vesta Heights ay kumakalat na sa merkado. Ang mga usap-usapan tungkol sa mga pekeng titulo at hindi rehistradong lupa ay tila isang apoy na mabilis na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. I told you, Antonio. Sabi ko sa'yo, i-double check mo ang mga papeles na iyan bago mo pinirmahan. Ang boses ni Valentina ay matinis. Wala na ang lambing na dati ay ginagamit niya upang paamuhin ang lalaki. Ang kanyang muka ay balot ng takot at inis, habang mabilis na inilalagay ang kanyang mga alahas sa loob ng isang maliit na bag. Ngayon, pati ang mga accounts na nakapangalan sa akin ay hindi ko na ma-access. Anong balak mo? Mananatili na lang ba tayo rito hanggang sa kaladkarin tayo ng mga pulis? Tumingin si Antonio kay Valentina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagtataka. Ang babaeng akala niya ay kanyang magiging katuwang sa rurok ng tagumpay ay tila unang-una sa listahan ng mga taong handang tumalon mula sa lumulubog na barko. Bakit ka nag-iimpake, Valentina? Do you think I don't see what you're doing? Magnanakaw ka rin ba tulad ng iniisip mo sa akin? Ginamit mo lang ba ako para sa pera ni Tina? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Ang tunog nito ay tila isang matalas na bagay na kumakalmot sa sahig. Pera ni Tina? Antonio, aminin na natin ang totoo. You are nothing without her. Simula nang iwan mo siya, wala ka nang ginawa kundi magkamali. At hindi ako tanga para sumama sa iyo sa kulungan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tahimik na hardin ng mga Del Rosario, nakaupo si Tina sa isang bangko sa ilalim ng puno ng nara. Ang malamig na simoy ng hangin ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Tila isang munting pahiwatig ng kalayaang dahan-dahan niyang nababawi. Sa tabi niya ay si Kaloy, na tahimik na nakatanaw sa malayo. Walang salitang namumutawi sa kanilang pagitan, ngunit ang bawat sandali ng katahimikan ay puno ng isang malalim na pag-unawa. Isang gintong sandali ng kapayapaan ang namayani ng maramdaman ni Tina ang marahang paghawak ni Kaloy sa kanyang balikat. Ang init ng palad nito ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat na iniwan ng nakaraan. They're starting to tear each other apart, Tina. Mahinahon na sabi ni Kaloy. The mask is falling off.
Sa wakas, makikita na nila ang tunay na muka ng isa't isa. Huminga ng malalim si Tina. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagpapakawala sa mga tinik na matagal na nakabaon sa kanyang puso. Akala ko ay magiging masaya ako kapag nakita ko silang naghihirap, Kaloy. Pero ang totoo, ang nararamdaman ko lang ngayon ay ang pagod. Gusto ko nang matapos ang lahat ng ito. Malapit na, Tina. Konting tiis na lang. Tugon ni Kaloy habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Tina ng may halong pagsamba at respeto. And when everything is over, I'll be here. Hindi kita iiwan. Samantala, sa loob ng penthouse, isang marahas na pagkilos ang naganap ng sunggaban ni Antonio, ang bag ni Valentina. Ang mabilis na pag-agaw sa gamit ay nagresulta sa pagkakalat ng mga mamahaling gamit sa sahig. Isang tanawin ng pagkawasak sa gitna ng karangyaan. Ang bawat gamit na bumagsak ay tila isang piraso ng kanilang relasyong tuluyan ng nadurog. Ninakaw mo ba ang pera ko? Sumagot ka, Valentina! Sigaw ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong silid. Binigay ko ang lahat sa iyo. I gave up my life, my wife, my reputation for you. Nanginginig si Valentina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng takot at puot. Wala kang binigay sa akin kundi mga kasinungalingan, Antonio. You are a loser. At hinding-hindi ako magiging biktima mo. Habang pinapanood ni Antonio ang babaeng minahal niya na dahan-dahang tumatalikod at lumalakad patungo sa pinto, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Kapag ang lahat ng pundasyon ng iyong buhay ay itinayo mo sa ibabaw ng pagkakanulo, mayroon pa bang matitira sa iyo kapag ang bawat pader ay nagsimula ng gumuho at ilibing ka sa sarili mong mga pagkakamali? Kailangan nating baliktarin ang lahat, Mami. Hindi pwedeng ako lang ang babagsak. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong kasama ko siyang lulubog sa putik. Ang boses ni Antonio ay tila isang gadgad na bakal, gasgas at puno ng desperation habang nakaharap siya sa kanyang ina sa loob ng isang madilim na silid sa kanilang pansamantalang matutuluyan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nababalot na ng pulang guhit ng puyat at takot. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard ng laptop ay tila isang mabilis na sayaw ng kamatayan. Pilit na binabago ang mga petsa at pirma sa mga digital na dokumento. Nais niyang palabasin na ang lahat ng maling transaksyon sa Project Alab at Vesta Heights ay nagmula sa utos ni Tina bago ito umalis sa kumpanya. Sa kabilang bahagi ng silid, nakaupo si Doña Aurora sa isang lumang silya. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng poot na hindi kayang tulasin ng anumang pagsisisi. Ang bawat pag-ikot ng kanyang rosaryo sa kanyang mga daliri ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng mga balak na tila lason na dahan-dahang kumakalat. Huwag kang mag-alala, anak. I've already started the fire. Nakakausap ko na ang mga kakilala natin sa media at ang ilang miyembro ng board. Bukas, hindi lang ang pera ang mawawala sa kanya, kundi ang mismong pangalan na pilit niyang pinangangalagaan. Ipapalabas natin na ginamit niya ang kanyang posisyon para nakawin ang pondo ng pamilya Herrera at itinago niya ito sa mga account ni Kaloy. Ang isang babaeng walang moralidad ay walang puwang sa mundong ito. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa isang manika, isang pag-atake sa dangal ng isang babaeng wala nang ginawa kundi ang maglingkod sa kanila. Ang kanilang plano ay isang huling desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagdurog sa tanging bagay na natitira kay Tina, ang kanyang integridad. Samantala, sa tahimik na balkonahe ng mansyon ng mga Del Rosario, nakatanaw si Tina sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ang katahimikan sa paligid niya ay tila isang baluti, matatag at hindi natitibag. Hawak niya ang isang lumang litrato nila ni Antonio noong mga panahong akala niya ay totoo ang lahat. Isang gintong sandali ng masakit na paggunita ang namayani,
nang maramdaman niya ang dahan-dahang pagpunit ng kanyang mga daliri sa nasabing larawan. Ang tunog ng papel na nahahati sa dalawa ay tila ang huling hibla ng kanyang pag-asa na tuluyan ng naputol. Walang galit sa kanyang mukha, tanging ang isang malamig na determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Nakahanda na ang lahat para sa board meeting bukas, Tina. Mahinahong sabi ni Don Ramon habang papalapit sa kanyang anak. Ang kanyang mga yabag sa kahoy na sahig ay nagbibigay ng isang pamilyar na tunog ng seguridad. Kumakalat na ang mga maling balita na ipinapakalat ni Aurora. Sinisiraan nila ang pagkatao mo sa harap ng mga investors. Sigurado ka bang hindi tayo sasagot ngayon pa lang? Tumingin si Tina sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hayaan mo silang mag-ingay, Papa. Ang mga taong lamon ng kasinungalingan ay madalas na nasasakal sa sarili nilang mga salita kapag ang katotohanan na ang humarap sa kanila. Mas malakas ang tunog ng katotohanan kapag ito ay isinambulat sa gitna ng kanilang pinakamalakas na sigaw ng tagumpay. Isang mabilis na pagtibok ng puso ang naramdaman ni Tina nang makatanggap siya ng isang opisyal na summons sa kanyang cellphone. Ang mensahe mula sa Board of Directors ay isang formal na imbitasyon para sa isang emergency meeting na gaganapin sa susunod na araw. Isang pagtitipon na ang layunin ay ang tanggalin siya sa lahat ng kanyang posisyon at sampahan ng mga kasong kriminal base sa mga ebidensyang gawa-gawa ni Antonio. Habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono, isang huling katanungan ang naglaro sa kanyang isipan. Tila isang babala na nagmumula sa kailaliman ng kanyang diwa. Kapag ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay dinala na sila sa pintuan ng tagumpay, handa na ba ang aking puso na bitawan ang huling preno at hayaan silang mahulog sa bangin na sila mismo ang naghukay? Ang silid ng pulong ng Del Rosario Group ay nababalutan ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay natatakot na gumalaw. Ang malaking lamesang yari sa salamin ay nagpapakita ng refleksyon ng mga mukha ng Board of Directors, mga taong puno ng pag-aalinlangan at paghatol. Sa kabisera ng lamesa, nakatayo si Antonio. Ang kanyang postura ay tuwid at puno ng huwad na kumpiyansa. Suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana na tila ba ito ay isang baluti laban sa katotohanan. Mga Ginoo, masakit man sa aking kalooban bilang asawa, kailangang malaman ng kumpanyang ito ang katotohanan. Madiing pahayag ni Antonio habang dahan-dahang inilalapag ang mga dokumentong gawa-gawa sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pagtama ng papel sa salamin ay nagbibigay ng isang tuyong tunog na tila ba ito ay pako sa kabaong ng dangal ni Tina. Si Celestina ay hindi lamang nagpabaya sa kanyang tungkulin. Ginamit niya ang Project Alab upang maglipat ng pondo sa mga pribadong account ni Carlos Caloy. Siya ay isang magnanakaw na nagkukubli sa likod ng pangalang Del Rosario. Isang bulong-bulungan ang dahan-dahang kumalat sa silid, tila ba isang kawan ng mga insekto na naghahanap ng biktima. Ngunit sa gitna ng ingay ng paghatol, ang dalawang mabibigat na pinto sa dulo ng silid ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa figura ng isang babaeng hindi inaasahan ng sinuman. Naglakad si Tina papasok sa silid na may taglay na awtoridad na tila ba ang sahig ay yumuyukod sa bawat hakbang ng kanyang sapatos. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan o ang asawang nagmamakaawa. Siya ay ang phoenix na muling nabuhay mula sa abo ng pagkakanulo. Kasunod niya si Don Ramon, na ang presensya ay tila isang matandang leyon na nagbabantay sa kanyang anak, at si Caloy, na may hawak na isang itim na folder na puno ng tunay na ebidensya. Itigil mo na ang palabas na ito, Antonio. Ang boses ni Tina ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa gitna ng mainit na silid. The only thief in this room is the person who is standing at the head of the table. You are not just a traitor to our marriage but a predator to this company. Natawa si Antonio, isang tawang puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng pag-ismid. Tina, wala ka ng credibility rito. I have the papers. I have the signatures. The signatures you have are forgeries of a project that doesn't even exist. Tugon ni Tina,
habang dahan-dahang lumalapit at inilalapag ang kanyang sariling mga dokumento. Isang gintong sandali ng ganap na pagkapahiya ang namayani nang ipakita ni Tina sa monitor ang daloy ng pera mula sa Vesta Heights. Vesta Heights is my creation, Antonio. I built that company to catch the person who was slowly bleeding the Del Rosario Group dry. The papers you signed weren't for a real estate investment. They were a confession of money laundering and tax evasion. You used the assets you stole from me to fund a ghost project that I own. Ang mukha ni Antonio ay biglang nagbago, mula sa pagiging mapula patungo sa isang kulay, na tila ba ang lahat ng dugo ay dahan-dahang nawala sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, at ang dokumentong hawak niya ay dahan-dahang nalaglag patungo sa sahig, isang marahang pagbagsak na tila sumisimbolo sa kanyang tuluyang pagguho. Mga kasama sa board, ang Project Alab ay ligtas. Patuloy ni Tina, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat isa sa kanila. I've secured the patents and the funds long before this man could touch them. At tungkol naman sa moralidad ko, baka gusto ninyong makita ang video mula sa airport nung gabing ipagpalit ako ng aking asawa sa kanyang sekretarya gamit ang pera ng kumpanyang ito. Bumukas ang pinto sa pangalawang pagkakataon at sa pagkakataong ito, 2 opisyal ng kapulisan ang pumasok sa silid. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na bota ay tila isang hatol na papalapit kay Antonio. Isang malamig na metal na bakal ang inilabas ng isa sa mga opisyal, at sa gitna ng katahimikan, ang bawat pag-ikot ng kandado sa mga pulso ni Antonio ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kanyang kalayaan. Mr. Herrera, you are under arrest for grand larceny, forgery, and financial fraud, madiing pahayag ng pulis. Habang kinakaladkad si Antonio palabas ng silid, dumaan siya sa harap ni Tina. Walang galit sa mga mata ng babae, tanging isang malalim na pagod at ang kapayapaan ng isang taong nakuha na ang katarungan. Ang bawat hininga ni Tina ay tila isang pagpapakawala sa bigat na 12 taon niyang dinala. I loved you, Antonio, bulong ni Tina, sapat na para marinig lamang ng lalaki. But I love myself more than the ghost of the man I thought you were. Naiwan si Tina sa gitna ng silid, habang ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumayo upang humingi ng paumanhin. Ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kanyang ama at kay Kaloy. Sa gitna ng tagumpay na ito, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan, tila isang munting tinik sa gitna ng mga rosas. Ngayong nakuha ko na ang katarungang ipinaglaban ko, handa na ba ang aking puso na harapin ang katahimikan ng isang buhay na wala ng kaaway na dapat talunin? Ang malamig na pasilyo ng gusali ng Del Rosario Group ay tila naging isang saksi sa pagtatapos ng isang huwad na imperyo. Ang bawat yabag ng mga bota ng kapulisan ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa makintab na sahig. Tila ba bawat hakbang ay isang hatol na nagpapayanig sa pundasyon ng buhay ni Antonio. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, ang kanyang dating makisig na anyo ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang sariling kasakiman. Ang mga empleyado na dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding paghatol at ang ilan ay may lihim ng ngiti ng katuwaan sa kanilang mga labi. Sa kabilang dako, sa pintuan ng paliparan kung saan nagsimula ang lahat ng sakit, isang magkaibang eksena ang nagaganap. Si Valentina, na may bitbit na 2 malalaking maleta na puno ng mga mamahaling gamit na nakuha niya sa pandaraya, ay hinarang ng mga awtoridad bago pa man siya makatuntong sa eroplano. Ang bawat pag-ikot ng kandado sa kanyang mga pulso ay tila isang malamig na paalala na ang bawat biyayang kinuha sa maling paraan ay may katapat na kabayaran. Ang kanyang matinis na boses na dati ay puno ng pangungutya ay ngayon ay napalitan ng mga hikbi ng takot at pagsisisi, ngunit ang mga ito ay tila mga bulong lamang sa gitna ng ingay ng paliparan. Samantala, sa labas ng gusali, sa gitna ng dagsa ng mga mamamahayag na nag-aabang sa balita, nakatayo si Tina. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa matapos ang isang malakas na bagyo.
Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabasag ng isang matandang babae ang lumapit sa kanya, si Doña Aurora. Ang dating matikas na reyna ng tahanang Herrera ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na kayang itago ng kanyang pagmamataas. Tina, pakiusap anak, huwag mo namang ituloy ang mga kaso laban kay Antonio. Halos pabulong at nanginginig na sabi ni Doña Aurora habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Tina. Ang bawat paghaplos ng kanyang nanginginig na daliri sa balat ni Tina ay tila isang pagmakaawa ng isang taong wala ng matakbuhan. Siya lang ang tanging anak ko. Isipin mo ang 12 taon ninyong pagsasama. Hindi ba't naging mabuting ina rin ako sa iyo kahit papaano? Isang gintong sandali ng masakit na katotohanan ang namayani nang marahang iwasan ni Tina ang kamay ng kanyang dating biyenan. Tiningnan niya ang matanda ng may halong awa, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mami Aurora, ang 12 taon na iyon ay hindi ko kinalimutan. Ibinigay ko ang buong puso ko sa pamilya ninyo, ngunit ano ang isinalubong ninyo sa akin? Isang traidor na asawa at isang inang handang yurakan ang dangal ko para lamang sa pera. Ang katarungang ito ay hindi para sa paghihiganti. Ito ay para sa katotohanang matagal ninyong ikinubli. Wala na kaming matitirhan, Tina. Ang mansyon, ang mga gamit, lahat ay kinuha na ng bangko dahil sa mga pirma ni Antonio. Patuloy ni Doña Aurora habang ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na tuluyan nang naputol. Maatim mo bang makita ang matandang tulad ko na nasa lansangan? Huminga ng malalim si Tina, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa halo-halong emosyon, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling malinaw. Ang pagpili ninyo sa kasamaan ang nagdala sa inyo sa kalsadang ito, Mami. Maraming beses kong sinubukang maging sapat para sa inyo, pero kahit kailan, hindi sapat ang tapat na puso sa taong ang tanging hangad ay kapangyarihan. Handa na akong magsimula muli at sa pagkakataong ito, hindi nakasama ang mga anino ninyo. Tinalikuran ni Tina ang matanda, iniwan itong nakalubog sa sarili nitong pighati sa gitna ng kalsada. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Kaloy, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapadama ng isang uri ng kalayaang hindi niya kailanman naramdaman noong kasal pa siya. Nang pumasok siya sa loob ng sasakyan, ang init ng tingin ni Kaloy at ang marahang pagdampi ng kamay nito sa kanyang balikat ay tila isang panalangin ng pag-asa. Everything is officially gone, Tina. The Herrera Kingdom has fallen, mahinahong sabi ni Kaloy. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa gitna ng kaguluhan. Tumango si Tina habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Sa likod ng kanyang mga labi, isang katanungan ang dahan-dahang nabuo, tila isang huling bakas ng kanyang sugatang puso. Ngayong gumuho na ang mga pader na nagkukulong sa akin, handa na ba ang aking kaluluwa na lumipad ng mag-isa sa langit na hindi ko na kailangang katakutan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Tina sa Del Rosario Group ay hindi na nagdadala ng bigat ng nakaraan. Ang hangin sa loob ng gusali ay tila gumaan, puno ng sigla at bagong pag-asa na matagal ding nawala. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, wala na ang mga dokumentong puno ng kasinungalingan ni Antonio. Sa halip ang nakalatag ay ang mga plano para sa alab ng pag-asa, isang pundasyong itinatag ni Tina upang magbigay ng lakas at gabay sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso sa pananalapi at emosyon. Ang bawat pirma niya sa mga papel ay hindi na isang obligasyon, kundi isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga pangarap ng iba. Chairperson Tina, narito na po ang listahan ng mga unang benepisyaryo ng ating foundation. Ready na rin po ang press release para sa launching bukas, mahinahong sabi ng kanyang bagong sekretarya. Ang tono nito ay puno ng respeto, isang pagkilala sa babaeng muling nagbangon sa dangal ng kanilang kumpanya. Ngumiti si Tina, isang ngiting hindi na umaabot lamang sa mga labi kundi nagniningning din sa kanyang mga mata. Salamat, Laila. Pakisabi kay Kaloy na dumaan sa opisina ko mamaya bago tayo umalis patungong Batangas.
Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, tumungo si Tina sa bagong bahay na binili niya para sa kanyang ama. Ito ay isang payak ngunit marangyang villa sa tabing dagat ng Batangas, malayo sa ingay at polusyon ng lungsod. Ang bawat sulok ng bahay ay idinisenyo para sa katahimikan at kagalingan. Doon nakita niya si Don Ramon na nakaupo sa isang tumba-tumba sa balkonahe. Nakatanaw sa asul na dagat habang ang marahang hangin ay humahaplos sa kanyang maputing buhok. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga alaalang mapait. Ang ganda ng dagat, Papa, di ba? Tanong ni Tina habang dahan-dahang lumalapit at humahawak sa balikat ng kanyang ama. Ang bawat haplos niya ay puno ng pasasalamat sa lalaking naging sandigan niya sa gitna ng unos. Tulad mo, Tina, kahit gaano kalakas ang bagyo, ang dagat ay palaging bumabalik sa kanyang katahimikan. Makahulugang tugon ni Don Ramon habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Isang gintong sandali ng ganap na pagpapalaya ang namayani nang maglakad si Tina patungo sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at lila, isang tanawing tila isang obrang ipininta ng tadhana bilang tanda ng pagtatapos ng isang kabanata. Huminto siya sa gitna ng basang buhangin, kung saan ang malamig na tubig ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga paa. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay sumisimbolo sa kanyang katapatan, ngunit ngayon ay isa na lamang mabigat na bakal ng nakaraan. Sa isang marahang pagkilos, itinaas ni Tina ang kanyang kamay at hinayaan ang singsing na kumawala sa kanyang mga daliri. Ang maliit na piraso ng metal ay lumipad sa hangin bago tuluyang lumubog sa kailaliman ng dagat, lumikha ng mga maliliit na bilog sa tubig na mabilis ding naglaho sa gitna ng malalaking alon. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Tina, tila kasabay ng singsing na iyon ay ang tuluyan ding paglilibing sa lahat ng sakit, pait, at puot na idinulot ni Antonio. Tina! Isang pamilyar at malambot na boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Kaloy na naglalakad patungo sa kanya, may daladalang 2 tasa ng mainit na kape. Ang bawat hakbang nito sa buhangin ay tila isang pangako ng pananatili. Walang kailangang sabihin, ang titig ni Kaloy ay sapat na upang maramdaman ni Tina ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga dakilang salita kundi ng tapat na presensya. Kailangan mo ito. Medyo lumalamig na ang simoy ng hangin, sabi ni Kaloy habang iniaabot ang tasa kay Tina. Ang init ng kape ay tila dumaloy sa buong pagkatao ni Tina, kasabay ng init na nagmumula sa tabi ng lalaking hindi siya iniwan sa dilim. Salamat, Kaloy. Sa lahat, bulong ni Tina. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta na humahalo sa himig ng dagat. Wala iyon, Tina. Handa akong maghintay kahit gaano pa katagal hanggang sa maging buo ka na ulit, tugon ni Kaloy. At sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Tina. Hindi ito marahas, kundi isang banayad na pagdampi na tila nagtatanong kung maaari na ba siyang pumasok sa bagong mundo ng babae. Habang nakatanaw ang dalawa sa malawak na karagatan, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng magningning sa langit, isang katanungan ang nananatiling naglalaro sa isipan ni Tina. Sa pagsasara ng pintuan ng nakaraan at pagbukas ng bintana ng kinabukasan, hanggang kailan ko kayang yakapin ang kapayapaang ito bago ko tuluyang hayaan ang aking puso na muling tumaya sa pag-ibig na hindi na muling mananakit? Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang pag-agos ng batis patungo sa malawak na dagat. Ang ingay ng lungsod at ang nakalalasong usok ng mga eskandalo ay tuluyan ng humupa. Naiwan ang isang malinis na langit para sa bagong simula ni Tina. Sa loob ng malawak na hardin ng alab ng Pag-asa Center, ang mga bulaklak ng sitsirika at gumamela ay masayang bumubukadkad, tila nakikigalak sa bawat hakbang ng mga kababaihang doon ay naghahanap ng kalinga. Ang sentrong ito ay hindi lamang gusali. Ito ay naging isang buhay na patunay na ang bawat sugat ay may kakayahang maghilom kung bibigyan ng sapat na panahon at pagmamahal.
Nakatayo si Tina sa balkonahe ng sentro, hawak ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang suot na puting lino ay marahang sumasabay sa ihip ng hangin, isang imahe ng kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang abogado noong nakaraang linggo. Si Antonio ay nagsisimula na sa kanyang mahabang sentensya sa kulungan, habang si Valentina ay nahaharap din sa mga mabibigat na kaso ng pagnanakaw. Si Doña Aurora naman ay balitang nanunuluyan sa isang malayong kamag-anak na namumuhay sa isang payak na paraan na malayo sa karangyaang dati niyang ipinagmamalaki. Ngunit sa puso ni Tina, ang mga pangalang ito ay tila mga karakter na lamang sa isang lumang aklat na matagal na niyang naisara. Tina, handa na ang lahat para sa ating anibersaryo ng foundation bukas. Maraming donors ang darating at ang mga survivors natin ay may inihandang espesyal na presentasyon, mahinahong sabi ni Kaloy habang lumalapit sa kanya. Lumingon si Tina at ngumiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sinag ng araw. Isang gintong sandali ng pag-unawa ang namayani nang maramdaman niya ang marahang paghaplos ni Kaloy sa kanyang likuran, isang kilos na puno ng suporta at walang halong pag-aari. Salamat Kaloy. At kung hindi dahil sa iyo at kay Papa, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim ng nakaraan. You showed me that I don't need to carry the world on my shoulders. You built this, Tina. Kami ay naging mga anino mo lang sa likuran, tugon ni Kaloy. Ang kanyang boses ay puno ng tapat na paghanga. By the way, Papa Ramon is busy in the garden again. Mukhang mas mahal na niya ang mga orchid niya kaysa sa atin. Natawa ng mahina si Tina, isang tunog na tila mga kampanilya na marahang tumutunog sa gitna ng katahimikan. Sa puntong ito, alam niyang nakuha na niya ang lahat ng kanyang hiniling. Ang kanyang ama ay masaya at malusog, ang kanyang kumpanya ay muling matatag, at ang pinakamahalaga, ang kanyang puso ay malaya na.